Magandang araw mga ka-VBS, ito pong inyong lingkod, Miss V. At maligayang pagdating sa isang episode na magbubukas ng ating mga mata and at the same time magpapainit ng ating dugo. Narinig nyo na ba ang mga usap-usapan, ang mga bulungan na ang mga proyektong dapat sana ay sagot sa problema sa baha ay tila nauuwi lang sa pagbaha ng pera sa bulsa ng iilan? Tama po kayo mga ka-VBS, mula sa mga testimonya sa Senado at Kamara hanggang sa mga formal na ulat ng gobyerno, unti-unti nang nabubunyag ang matagal ng sikreto sa loob ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ang mga isyong ito ay sinasabing nangyayari sa loob ng mahigit 10 taon na umaabot hanggang sa mga nakaraang administrasyon. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang simpleng reklamo. Tila ba may bagong pag-asa ang taong bayan dahil sa direktang komunikasyon sa pamamagitan ng website na isumbong sa Pangulo na resulta ng State of the Nation Address o SONA ng ating Pangulo. Ito ay inilunsad noong August 11, 2025 ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mismo. At dahil dito, isang malaking korupsyon ang nabunyag. Sa episode na ito, aalamin natin ang kabuuan ng kwento, ang mga taong sangkot at ang mga hakbang na ginagawa ngayon para makamit ang hustisya. Halina't pakinggan ang pagsabog ng katotohanan. Mga ka-VBS, upang mas maunawaan natin ang isyong ito, unahin muna natin ang mga pangunahing klase ng katiwalian na lumalabas sa mga investigasyon. Una, ang tinatawag na ghost projects at substandard work. Ito ang mga proyektong nasa papel ay tapos na pero sa reality ay hindi naman. Pala na simulan o kaya naman ay hindi natapos. Meron din mga proyekto na ginawa nga pero substandard naman ang mga materials kaya madaling masira. Pangalawa, at ito ang pumukaw sa atensyon ng lahat, ay ang mga kickbacks and bribery. Dito na pumapasok ang mga testimonya ng mga kontratista mismo. Sinasabing may mga officials at politiko na humihingi ng porsyento ng pondo ng proyektong bilang SOP o Standard Operating Procedure bago pa man ito maipatupad. Ngayon mga ka-VBS, sino-sino nga ba ang mga taong sangkot sa kontrobersyang ito? Ito ay batay sa mga testimonya at mga ulat na inilabas sa publiko. Public officials, DPWH engineers and officials. Si Henry Alcantara, ang dating district engineer ng Bulacan na nasuspinde. Si Bryce Erickson Hernandez ang sumunod sa kanya na tumistigo at nag-akusa sa ilang mambabatas. Si Abelardo Calalo, isang district engineer mula sa Batangas na di umano'y nahuli sa aktong nanunuhol. Si Gerald Pacanan, ang Regional Director ng DPWH Mimaropa, na inireklamo din sa overpriced na mga proyekto. Politicians, si House Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico ay nabanggit ng mga kontratista at mariin nila itong itinanggi. Sina Senador Joel Villanueva at Chingoy Estrada ay sinasabing tumanggap ng kickbacks. Pareho nila itong mariing itinanggi. Ilang pang mga kongresista ang pinangalanan ng mga kontratista na humihingi di umano ng komisyon sa mga proyekto. Contractors na umamin, ang mag-asawang kontratistang sina Sara at Curdy Discaya na nag-alok na maging state witnesses, Sally Santos ng Sims Construction Trading at Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders na parehong umamin na ginagamit lang ang kanilang mga kumpanya bilang front o dummy. Ngayon mga ka-VBS, napakahalagang malaman natin kung ano ang nangyayari sa proseso ng pagkuha ng hustisya. Sino ang gumagawa? Saan inihahain ang kaso at ano ang kakaharapin ng mga mapapatunayang nagkasala? Sino ang gumagawa at nag-iimbestiga? Number 1, Senado at Kamara. Sila ay nagsasagawa ng imbestigasyon sa tulong ng batas. Kumbaga,
in aid of legislation. Sa Senado, andyan ang Blue Ribbon Committee. At sa Kamara naman, ito ay ginagawa ng tinatawag na Tri-Committee na binubuo ng Committee on Public Accounts, Committee on Public Works and Highways, at Committee on Good Government and Public Accountability. Number 2, Commission on Audit o COA. Ang COA, ang pangunahing ahensya na naglalabas ng mga fraud audit reports. Sila ang nag-iimbestiga sa mga pondo ng gobyerno at ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ang kanilang mga audit reports ay kayang balikan ng hanggang 10 taon na nakalipas dahil ito ang timeline na nakalagay sa kanilang system. Ito ang nagiging pinakamahalagang ebidensya. Number 3, Office of the Ombudsman. Ito ang pangunahing ahensya na nagpo-prosecute ng mga kaso laban sa mga opisyal ng gobyerno. Sila ang tatanggap ng ulat mula sa COA at magdidesisyon kung may sapat na ebidensya para magsampa ng kaso. Sino ang naghahain ng kaso? Formal na nag-iendorso ng mga kaso ang DPWH at ang COA. Personal na sinimuti ni DPWH Secretary Vince Dizon at COA Chairman Gamaliel Cordoba ang mga ulat ng COA sa Office of the Ombudsman noong September 8, 2025. Ang mga kasong ito ay laban sa 3 kontratista at mga officials ng DPWH na sangkot sa mga irregularidad sa Bulacan. Saan isinasampa ang kaso? Para sa mga kasong korupsyon na kinakasangkutan ng mga officials ng gobyerno, ang mga kaso ay isinasampa sa Sandigan Bayan. Ang mga pribadong individual naman, tulad ng mga kontratista, ay haharap din sa Sandigan Bayan dahil sila ay itinuturing na co-principals o kasabwat ng mga officials ng gobyerno. At kung mapatunayan silang nagkasala mga ka-VVS, ano ang naghihintay sa kanila? Plunder. Ito ang pagnanakaw ng at least 50 million pesos. Ang parusa ay habang buhay na pagkakulong o reklusyon perpetua at perpetual absolute disqualification sa anumang pampublikong posisyon. Anti-Graft and Corrupt Practices Act o RA No. 3019. Ang paglabag dito tulad ng pagkuha ng kickbacks o pagbibigay ng hindi nararapat na benepisyo ay may parusang pagkakakulong na 6 hanggang 15 taon at disqualification. Bribery. Ang panunuhol ay may parusang pagkakakulong na 8 hanggang 12 taon at multa na 3 beses ang halaga ng suhol. Malversation of public funds at falsification of public documents. Ang mga ito ay may kaukulang parusang pagkakakulong at multa, lalo na kung malaki ang halaga ng pondong sangkot. Bukod pa sa mga kriminal na kaso, agad na ipinag-utos ng DPWH ang perpetual blacklisting ng mga kontratistang sangkot para hindi na sila makakuha ng anumang proyekto sa gobyerno. Mga ka-VVS, nasa na tayo sa paghahanap ng hustisya? Nasa isang critical na yugto na po tayo. Para mas maintindihan ng lahat, ilalarawan natin ito sa 3 yugto. Phase 1, ang investigasyon at paglalantad. Ito ang ongoing na napapanood natin. Sa loob ng ilang linggo, nagkaroon ng mga serya ng pagdinig sa Senado at Kamara. Dito dumalo ang mga officials ng DPWH, mga kontratista at mga mambabatas. Dito rin umamin ang mga kontratistang sina Sara at Curly Discaya, Sally Santos at Mark Alan Arevalo sa kanilang mga kasalanan. Sa panahong ito, ang mga testimonya at mga dokumento ay naging ebidensya para sa susunod na yugto. Phase 2, ang formal na paghahain ng kaso. Dito na po tayo ngayon. Ang mga investigasyon ay hindi lang nananatiling usapan. Noong September 8, 2025,
Personal na sinumiti ni DPWH Secretary Vince Dizon kasama si COA Chairman Gamaliel Cordoba ang mga resulta ng kanilang audit sa Office of the Ombudsman. Ang kanilang sinumiti ay ang fraud audit reports na nagpapakita ng mga konkretong ebidensya ng korupsyon sa DPWH Bulacan. Ito ang pinakamahalagang hakbang dahil ang ulat na ito ang magsisilbing basihan ng formal na kaso. Phase 3, ang hukuman at paglilitis. Ito ang susunod na dapat nating asahan. Ngayong nasa kamay na ng ombudsman ang mga ebidensya, susuriin nila ito. Kung makakita sila ng sapat na ebidensya o probable cause, magsasampa sila ng formal na kasong kriminal sa Sandigan Bayan. At ang Sandigan Bayan naman ang siyang magdiditis sa kaso. Maaring maging mahaba at masusi ang proseso, ngunit ito ang tamang daan para sa hustisya. Ang mga mapapatunayang nagkasala ay haharap sa matinding parusa na ating nang napag-usapan, mula sa pagkakakulong hanggang sa diskwalifikasyon sa serbisyong publiko. Kaya't mga ka-VVS, hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lamang tayo sa tunay na proseso. Mula sa mga bulungan sa kalsada, inilipat na ito sa mga korte. Tayo ay nananatiling mapagbantay at naghihintay na ang mga salarin ay managot sa batas. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagtutok sa Voice and Vision Stories. Ito po ang inyong Miss V, nagsasabing maging boses ng katotohanan at maging bahagi ng solusyon.